eto daw pong proyekto mga kababayan sa isang lugar dito sa ating bansa, minamadali na daw po dahil sa posibilidad na pagbisita ni Secretary Vince Dizon. So ngayon ito, pakinggan po natin mga kababayan itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin. Tila minamadali na ang konstruksyon ng ilang flood control project sa La Union. Sa La Union pala mga kababayan, sa La Union. Ituloy na natin. Kasing mag-inspeksyon sa lalawigan si DPWH Secretary Vince Dizon at ang Special Advisor and Investigator ng Independent Commission na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Narito ang agenda report ni Dobby de Guzman. Base sa sumbong sa Pangulo website, ang flood control project na ito sa Barangay Gana, Cabal, Union ay nagkakahalaga ng 48.9 million pesos. Na-award dito sa Villar General Construction and Supplies at tapos na sana noon pang February 16, 2025. Pero ayon sa mga residente, nitong mga nagdaang linggo lang bumilis ang konstruksyon. Walang project billboard sa lugar. Kapansin-pansin din ang bagong buhos na simento. Basta nalaman namin na inumpisaan na, ay pana. Sakaling matapos ang... Minamadali na! Minamadali na yung mga proyekto mga kababayan dyan po sa lugar ng La Union. Dahil nga naman, alam naman po natin na unti-unti nang bumibisita etong si Secretary Vince Dizon sa mga lugar na may mga ginawan na mga flood control mga kababayan. So ngayon, yung mga ginawan dyan ng mga ghost project, binabalikan ngayon ng mga kontratista na nakakuha ng proyekto na yon at minamadali na yung paggawa. Kasi nga naman, ayaw nila na maaabutan ni Secretary Vince Dizon na palpak yung proyekto dahil tatamaan po talaga sila. Ang proyekto, hindi na raw mauulit ang perwisyong naranasan nila ng madalasang bagyong Emong. Kung makakahinga na ng maluwag si Mang Abraham, napapabuntong hininga naman si Mang Ferdinand. Sa kabilang bahagi kasi ng ilog ang kanyang bahay, kaya kapag ito'y umapaw, siguradong muli silang malulubog sa baha. Huwag ko maging mabalin, sir, kamit kang kuma. Panay din ang overtime ng mga kontraktor ng flood control project sa Tubao, La Union. Inapura na rin ang konstruksyon ng slope protection ng Nagilian, Cabal, La Union Road. Nagkakahalaga ito ng 241.2 million pesos. Base sa sumbong sa Pangulo website, ang proyektong ito ay dapat tapos na noon pang October 1, 2023. Ayon sa mga residente na nagsusumbong sa Bilyonaryo News Channel pero tumangging magpakilala dahil sa pangamba sa kanilang seguridad, bumilis ang trabaho ng ihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na siya magsasagawa ng inspeksyon sa La Union kasama si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Anila, kung mareremedyohan ang mga palyadong proyekto, mukhang mahirapan silang remedyohan ang guni-guning flood control project sa Barangay Lasud, Cabal, La Union dahil walang naitayo ni isang bakal. Sinikap ng BNC na makuha ang pahayag ni DPWH Region 1 Director Engineer Ronel Tan, pero kailangan daw munang humingi ng permiso mula sa DPWH Central Office. Hindi rin sumasagot sa text at tawag si La Union District 2 Engineer Gil Lorenzo. Yung mga sangkot dyan sa maanumalyang flood control, especially dyan po sa lugar ng La Union, yung mga contractor dyan, yung mga taga-DPWH dyan, yung mga sangkot sa mga ghost project, hintay-hintay nyo lang at kayo na ang susunod. Kina Henry Alcantara at dito kina Bryce Hernandez. Kasi biruin nyo kung meron mga kababayan sa Bulacan na mga ghost project at mga substandard o palpak na mga ghost project, asahan din natin yung mga gumagawa dyan ng mga ghost project, tatamaan at tatamaan po yan sa gobyerno ni PBBM ngayon. Kasi maliwanag naman po yung sinasabi ng presidente na walang sasantuhin na kahit na sino. So ibig sabihin, kahit pa kamag-anak ng presidente o malapit sa presidente, tatamaan yan basta gumawa ng kapalpakan at gumawa mga kababayan ng panggugulang sa sambayan ng Pilipino, lalo na dito po sa issue ng flood control. Anyway, tuloy pa natin. Sa Baguio City,
Magsama-sama sa pagtakbo mga kabataan para ipanawagan ang pagtindig laban sa korupsyon. Para sa mamamayan naman ay tuloy-tuloy tayong mag-voice out at magalit dahil bilyones po ang ninanakaw sa pera ng mamamayan habang araw-araw na naghihirap ang mga Pilipino. Kaya magsama-sama po tayo. Umaapila rin sila sa mga opisyal ng gobyerno na makonsensya sa laki ng ninanakaw sa kaban ng bayan. Para sa sabi dito, may nag-comment mga kababayan. Sana si Sir Vince Dizon dito sa Pangasinan din ang imbestigahan ninyo. May nananawagan kay Secretary Vince Dizon na sana sa Pangasinan din daw po ay mag-imbestiga din daw po kayo. Kasi baka mamaya may mga ghost project at substandard na mga flood control diyan po mga kababayan sa lugar ng Pangasinan. Agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Grabe ngayon yung takot ng mga kontraktor, no? Yung mga takot ng mga kontraktor at mga empleyado ng DPWH sa gobyerno natin ngayon. Biruin nyo yung mga ghost project nila mga kababayan, binabalikan na nila ngayon, pinaggagawa na nila. Tapos yung mga substandard nila mga kababayan, inaayos na nila ngayon at pinapatibay na po nila. Kasi biruin nyo ang sinabi ng presidente kanina, kailangan yung isang proyekto na may warranty, gawin ninyo yung proyekto. Wala kaming pakialam kung sa bulsa ninyo manggaling yan. Ang mahalaga, tapusin ninyo yung proyekto na nakuha ninyo, gawin ninyo ng matibay yung proyekto na yon. At pagkatapos, doon pa lang mga kababayan, kung dapat bang makulong o makasuhan, etong isang kontraktor o etong isang politiko na sangkot, doon pa lamang pag-uusapan after nila magawa yung mga proyekto na yon. So ngayon, ang mahalaga dito, yung mga kontraktor, tauhan ng DPWH at yung mga sangkot dito sa maanumalyang flood control, nagkakaroon na ng takot. Mga kababayan, dito po sa ating gobyerno at unti-unti na lang binabalikan yung mga palpak na proyekto po nila. So ngayon, pakinggan din natin itong isa pang balita na nakita po natin na kung saan, ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel ulit, DPWH issues dismissal, order versus 3 Bulacan District official. So ibig sabihin, nag-issue daw mga kababayan itong DPWH ng dismissal dito daw po sa 3 district engineer mga kababayan na nakatalaga diyan daw po sa Bulacan. So ngayon pakinggan po natin. 3 public works officials from Bulacan have been permanently removed from service after being found guilty of grave misconduct and other serious offenses. Let's get the details from Joash Malimban. Hi Joash. Sabi ni Noli Catala, saan daw sa Pangasinan? Sa Quezon Province din po. Ayan may mga nagsasabi pa dito, pati daw po sa Quezon Province. Dapat daw po imbestigahan nyo sa Secretary Vince Dizon. DPWH has formally released a dismissal order against 3 officials of the Bulacan 1st District Engineering Office following the earlier sacking of former Regional Director Henry Alcantara. Public Works Secretary Vince Dizon signed the order today, September 15, firing former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza, and Accountant Juanito Mendoza. The officials were found guilty. Juanito Mendoza mga kababayan, Bryce Hernandez at saka itong si Henry Alcantara. Guilty of disloyalty to the Republic, grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the interest of service. They were also perpetually disqualified from holding any public office. Separate fraud audit reports from the Commission on Audit have also been submitted to the Office of the Ombudsman last week to support further cases against them. Mine. Ayan. Mga kababayan may 3 na nasampulan. Alright, dito po mga kababayan sa lugar ng Bulacan. Tinanggal sila sa serbisyo. Possible na makasuhan din itong mga ito. In the same time mga kababayan, hindi na sila pwedeng humawak pa ng kahit na anong trabaho o posisyon sa ating gobyerno mga kababayan. So ibig sabihin, magiging inutil na lamang itong mga ito. Ano po, kasi nga mga kababayan, wala na silang trabaho Hindi na sila pwede pang humawak ng trabaho. Kung maaari nga, dapat tanggalan din sila ng lisensya sa pagka-engineer. Kasi unang-una, kung titingnan po ninyo mga kababayan sa totoo lang, yung ginawa po nila na pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino, hindi po karapat-dapat na tanggalin lamang sila sa trabaho. Kung hindi dapat makulong yung mga yan, tanggalan ng lisensya sa pagka-engineer nang hindi na po nila mapakinabangan pa
yung kanilang pinag-aralan na yan. Kasi biruin nyo kung gaano sila katinde gumawa ng kawalang-hiyaan sa pera ng mamamayang Pilipino, dapat maparusahan talaga yung mga yan. Kasi biruin nyo, napakadali lang mag-aksaya ng pera ng mamamayang Pilipino at napakadali lang na magwaldas ng pera ng taong bayan. Hindi na nila inisip yung mga kababayang Pilipino po natin na nagdudusa tuwing magkakaroon ng matinding sakuna, mga kababayan, dito po sa ating bansa. So ngayon, para sa akin, hindi lang dapat o hindi lang sapat na matanggal sila sa trabaho, dapat makasuhan din sila at matanggalan din sila ng lisensya, mga kababayan, sa pagka-engineer. Kasi baka nga mamaya, mangontrata na lang yung mga yan. Ano po, dahil nga nakapag-ipon na ng pera na pwede na lang gawing pamuhunan. Ano po, so anyway, mga kababayan, kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin?